Propesor, sa larangan ng estratehiyang pansiguridad mula sa Harvard University sa Estados Unidos, magtatapat ako. Kung wala ang Amerika, tapos na ang Pilipinas. Hindi ba? Biglang bumalot ang nakabibinging katahimikan sa buong lecture hall. Si Wang Lei, isang sinong mag-aaral, ay humalakhak ng may pang-aalipusta at nagpatuloy. Walang katuturan ito, Propesor. Kung ganyan kalakas ang Pilipinas, bakit kailangan nilang magtago hanggang ngayon? Tinitigan siya ni Professor Edward ng matatalim na mata. Ang kanyang mukha'y puno ng malalim na kahulugan at sinabing, Wang Lei, huwag kang tumawa. Ang bansa mo ang maaaring unang magdusa. Si Professor John Edward, ang pinakamaimpluwensyang tao sa larangan ng internasyonal na estratehiyang pansiguridad sa Harvard University, ang nangungunang unibersidad sa Amerika, ay magsisimula na ng kanyang lecture. Bago iyon, mangyaring pindutin ang like button na 1 segundo lang ang itatagal. Ito ay malaking tulong para sa paggawa ng mga video. Kung gayon, magsimula na tayo sa lecture hall ng Departamento ng Estratehiyang Pansiguridad sa Harvard University. Ramdam ang kakaibang tensyon. Dose-dosenang mag-aaral ang naghihintay sa lecture ni Professor John Edward. Nang pumasok ang profesor sa silid, agad na tumahimik ang maingay na mga estudyante. Ngayon, tatalakayin natin ang istruktura ng seguridad sa Timog Silangang Asya na may pagtuon sa mga estratehikong lugar sa rehiyon at ang relasyon nito sa mga kalapit na bansa. Habang magpapatuloy si Professor Edward, si Wang Lei, ang sinong mag-aaral na nakaupo sa harap, ay nagtaas ng kamay. Professor, magtatapat ako. Hindi ko maintindihan kung ano ang estratehikong halaga ng Pilipinas. Kung wala ang Amerika, tapos na ang Pilipinas, hindi ba? Ang buong silid-aralan ay natigilan. Si Marco Santos, isang Pilipino-Amerikanong mag-aaral, ay namula ang mukha habang si Bea Mendoza, isa pang may lahing Pilipino, ay napayuko. Ngunit hindi nagsalita si Professor Edward. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa pisara. Professor, may mali ba akong sinabi? Tanong ni Wang Lei. At isa pa, Professor, ang Pilipinas ay isang maliit na bansa lamang na umaasa sa mga dayuhan. Nanatiling tahimik si Professor Edward. Isinulat niya ang 2 malalaking salita sa pisara. Strategic miscalculation. Isang maling pagkalkula sa estratehiya. Lahat kayo, ang nakatakdang lecture para sa araw na ito ay ipagpapaliban muna. Sa halip, nais kong talakayin ang pinakamalaking pagkakamali na ginawa ng internasyonal na komunidad ng seguridad sa loob ng maraming dekada. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na umalingaw-ngaw sa buong silid. Ginoong Wang Lei, ang iyong sinabi ay nagkataong tumugma sa paksang tatalakayin ko ngayon. Binuksan ng propesor ang kanyang laptop at ipinakita ang isang imahe sa proyektor. Ang mga mag-aaral ay nakatutok sa kanya, puno ng tensyon. Ang lecture na ito ay magbabago ng nilalaman simula ngayon. Ang paksa ay ang maling pagkakilala ng mundo sa Pilipinas, ang estratehikong panganib na binaliwala ng mga makapangyarihang bansa. Agad na may nagtanong, Profesor, anong ibig mong sabihin? Tumahimik sandali ang propesor bago dahan-dahang itinaas ang kanyang tingin sa mga estudyante. Kayong lahat ang kinabukasan ng internasyonal na seguridad. Ngunit may isang bansa na babago sa buong mukha ng pandaigdigang seguridad na hanggang ngayon ay hindi pa nakikita ng tama. Ang Pilipinas po ba ang tinutukoy ninyo? Tanong ni Marco. Tama. Ang impormasyong ibubunyag ko sa inyo ngayon ay hindi gaanong kilala ng marami. Kung isang araw, kayo na naririto ay magiging mga taga-timon ng mundo, alalahanin ninyo na sa araw na ito, tahimik na tumango ang mga estudyante. Sa mukha ni Wang Lei, kitang-kita pa rin ang pagdududa. Kung gayon, magsimula na tayo. Una, kalimutan ninyo
ang lahat ng inaakala ninyong alam tungkol sa Pilipinas. Lalo na tungkol sa kanilang lakas militar, industriya ng depensa, at pambansang estratehiyang panseguridad. Nagpakita si Professor Edward ng isang dokumento sa screen na may tatak na TOP secret. Ngayon, malalaman ninyo kung paano lubos na minaliit ng mundo ang tunay na kapangyarihan ng isang bansa at kung paano makakaapekto ang pagkakamaling iyon sa kaayusan ng mundo sa hinaharap. Tinitigan ni Professor Edward ang screen sandali bago muling humarap sa mga estudyante. Ang kanyang mukha ay may kakaibang tensyon. Lahat kayo, ang impormasyong ipapakita ko ay lubhang sensitibo at maaaring maglagay sa panganib ng aking karera at buhay. Nagkaroon ng kaunting bulungan sa mga mag-aaral. Nag-click si Professor Edward sa kanyang laptop. Hindi nagtagal, isang boses na may halong Mandarin at Ingles ang umalingaw-ngaw sa silid. Ako si Zhang Weiming, kasapi ng Ministry of State Security ng China. Kung malalantad ang file na ito, mapapahamak ako. Ngunit dapat malaman ng mundo ang katotohanan. Ramdam sa boses ang bahagyang panginginig. Kahit na pagod at mabigat ang tono, mayroon itong hindi matitinag na determinasyon. Ang Pilipinas ay hindi ang Pilipinas na kilala natin. Ang lahat ng pagtatasa sa kanilang kakayahang militar ay lubos na mali. Kung kinakailangan, kayang gumawa ng Pilipinas ng sandatang nuklear sa loob ng 6 na buwan. Humalakhak si Wang Lei. Walang katuturan ito. Kung ganyan kalakas ang Pilipinas, bakit kailangan nilang magtago hanggang ngayon? Tinitigan siya ni Professor Edward ng matalim. Nagpatuloy ang recording. Ang industriya ng depensa ng Pilipinas ay lubos na iba sa ipinapakita nila. Ipinapakita lang nila ang gusto nilang makita natin. Ang tunay nilang kakayahan ay mas abante ng 10 hanggang 15 taon. Nanlaki ang mga mata ni Bea. Professor, totoo po ba ito? Kung ito ay pagtatasa ng Chinese intelligence, malamang na totoo ito. Nakuha ko ang recording na ito. 8 buwan na ang nakalipas sa pamamagitan ng aking mga personal na koneksyon. Sumandal si Marco. Kung gayon, bakit kailangang itago ng Pilipinas ang mga kakayahang ito? Maaari itong gamitin bilang deterrent. Magandang tanong. Pakinggan natin ang paliwanag ni Zhang Weiming. Muling umandar ang audio file. Ang Pilipinas ay iba sa ibang malalaking bansa sa rehiyon. Sila ay isang bansang dumanas ng kolonisasyon sa loob ng daan-daang taon at may mahabang kasaysayan ng pakikipaglaban para sa kalayaan. Ang ganitong kasaysayan ang humubog sa kanilang estratehiya. Hindi sila nagyayabang. Pinahinto ni Professor Edward ang file. Sa screen ngayon ay lumitaw ang mga satellite image at mga chart ng mga pasilidad ng industriya ng depensa ng Pilipinas. Lahat kayo, ito ang sukat ng industriya ng depensa ng Pilipinas na alam natin. At ito, lumipat ang profesor sa isa pang slide. Ang tunay na pagtatantya. Ayon kay Zhang Weiming, napakalaki ng pagkakaiba ng dalawa. Tila nabigla ang mga estudyante. Profesor, paano naging posible ang ganitong pagkakaiba? Paano maitatago ang isang industriyang ganito kalaki? Tanong ni Bea. Posible. Sa pamamagitan ng matalinong pag-uugnay ng mga pribadong kumpanya sa industriya ng depensa. Maraming nangungunang pribadong kumpanya sa Pilipinas habang gumagawa ng mga komersyal na produkto ay kasangkot din sa pagbuo ng mga advanced na sistema ng armas. Ito ang perpektong pagbabalat kayo. May pagdududa pa rin sa mukha ni Wang Lei. Kailangan ng mas maraming ebidensya. Hindi sapat ang testimonya ng isang Sinong espiya, ngumiti si Professor Edward. Siyempre. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang mga ebidensyang iyon, isa-isa. Ngunit una, pakinggan ang babala ni Zhang Weiming. Muling umandar ang recording. Binago ng Pilipinas ang lahat ng ating kalkulasyon sa seguridad. Sila ay tahimik na naging isang malakas na bansa. Ang pinakakakatakot ay walang sino man ang nakapansin
Pinahinto ni Professor Edward ang boses ni Jiang Weiming at pinalitan ang slide. Sa malaking screen, lumitaw ang mga armas at isang comparative table ng lakas militar. Lahat kayo, ang data na ipapakita ko ay magpapakita ng pagkakaiba sa pagitan ng nakikitang panlabas na anyo at ang tunay na performance. Nag-click ang professor sa data ng eroplano. Sa screen, lumitaw ang isang larawan ng FA, 55 Agila fighter jet. Ang FA, 55 Agila ng Pilipinas, ay inuri bilang isang light fighter. Ngunit ano ang tunay na combat performance nito? Binuksan niya ang isa pang file, isang evaluation report ng Chinese Air Force na may tatak na classified. Ito ang ulat kung saan sinuri ng Chinese Air Force ang performance ng FA, 55 Agila. Ang kanilang konklusyon ay nakakagulat. Ang FA, 55 Agila, ay nagpakita ng combat capability na katumbas ng F-11 ng Amerika at sa ilang mga sitwasyon ng labanan, mas mahusay pa ito. Nagtaas ng kamay si Wang Lei. Professor, parang pinalaking pagtatasa iyan. Paanong magiging posible iyon para sa isang maliit na fighter jet? Hindi ito pinalaking pagtatasa, mariing sabi ng professor. Sa aspeto ng systems integration at electronic warfare capabilities, ang FA, 55 Agila, ay higit sa inaasahan. Ang presyo nito ay 60% ng isang F-16, ngunit ang performance ay umaabot sa 85%. Ito ang sukdulang cost effectiveness. Sunod ay isang video ng Kalasag-Lahi Missile Defense System. Sa video, na tila kinunan sa isang tunay na sitwasyon, matagumpay na naharang ng Kalasag-Lahi ang maraming missile mula sa iba't ibang direksyon sa loob ng 3 minuto. Tingnan ninyo ito. Ang success rate ng Kalasag-Lahi ay higit sa 95% na ginagawang walang silbi ang mga missile ng kaaway. Ang antas na ito ng katumpakan ay kabilang sa pinakamataas sa mundo. Ipinakita pa ng professor ang data tungkol sa kakayahang i-upgrade ang mga M60 Patton tank, ang electronic warfare performance ng mga frigate na klase ng Jose Rizal at ang interception rate ng missile defense system ng Pilipinas. Lahat ng data ay may 2 kolum, ang inaasahan at ang aktwal. Ang aktwal na performance ay laging mas mataas kaysa sa inaasahan. Professor, ano po ang dahilan ng pagkakaibang ito? Tanong ni Bea. Magandang tanong, sagot ng profesor. Ang Pilipinas ay may patakaran na sadyang babaan ang performance ng kanilang mga sistema ng armas kapag inilalabas sa publiko. Sa loob at labas ng bansa, nagbibigay sila ng impormasyon na 20,000, 30% na mas mababa sa tunay na kakayahan. At kahit ang impormasyong iyon ay ang pinakamababang kinakailangan lamang. Sumingit si Marco. Ibig sabihin, walang nakakaalam ng tunay na performance nila? Tama. Pakinggan natin ang ulat ni Jiang Weiming. Muling umandar ang recording. Hindi ito mga numero ng isang middle power na bansa. Sa katunayan, ito ay top-tier combat power. Ang Pilipinas ay isang lupaing may itinatago. Sinasadya nilang maliitin ng iba ang kanilang kakayahan at tayong lahat ay nahulog sa bitag na iyon. Muling pinalitan ni Professor Edward ang screen. Ngayon ay data analysis naman ng defense budget ng Pilipinas. Tingnan ninyo. Opisyal, ang defense budget ng Pilipinas ay nasa 2.0% ng GDP. Ngunit hindi kasama rito ang mga bahagi na maaaring gamitin sa militar, sa research and development ng mga pribadong kumpanya, ang gastos sa pagpapanatili ng reserve force system at ang military utility value ng pambansang infrastruktura. Ang tunay na kakayahang bumuo ng lakas militar ay katumbas ng halos 3.8% ng GDP. May pag-aalinlangan pa rin si Wang Lei? Kahit na hindi pa rin ito maikukumpara sa Tsina o sa Estados Unidos. Tumango si Professor Edward. Siyempre, may pagkakaiba sa kabuang sukat. Ngunit ang estratehikong kahusayan ay ibang usapan.
Pinalakas ng Pilipinas ang kanilang asymmetric warfare capabilities sa sukdulan. Ito ay ang kakayahang tamaan ng wasto ang mga kahinaan ng kalaban. Ito ay ang paglalaan ng lahat ng yaman sa precision strikes, electronic warfare, at network-centric warfare. Nagpakita ang propesor ng bagong chart. Ang pamagat ay Military Power Efficiency Index of Key Nations. Nakakagulat na nasa ika-4 na puwesto ang Pilipinas. Ito ay isang index na nagpapakita ng kakayahang bumuo ng combat power kumpara sa mga yamang inilaan. Ang Pilipinas ay pang-4 sa mundo, kasunod ng Israel at Singapore. Bagamat maliit ang kabuuang sukat, ang kahusayan ay nasa pinakamataas na antas. Pinagmasdan ni Professor Edward ang reaksyon ng mga estudyante. Karamihan ay mukhang nabigla. Maging si Wang Lei ay may malalim na iniisip. Lahat kayo, kapag nag-aaral ng internasyonal na seguridad, ang pinakapanganib ay ang pagtingin lamang sa mga numero. Sanayin ninyo ang inyong mga mata na makita ang katotohanan sa likod ng mga numero. Ang Pilipinas ang perpektong halimbawa nito. Binuksan ni Professor Edward ang isang bagong file. Ngayon, ang tatak na Highest Secret ay mas makapal. Naging mas seryoso ang kanyang mukha. Ang susunod na ibubunyag ay tungkol sa modernong kakayahan sa pakikidigma ng Pilipinas. Lalo na ang impormasyon tungkol sa kanilang battlefield management system na gumagamit ng AI, cyber, at ang tunay na combat capabilities ng kanilang special forces. Nagpakita ang propesor ng isang komplikadong network structure diagram. Sa gitna ay ang codename na DIWA-NET. Ito ang AI-driven real-time command and control system na binuo ng Pilipinas. Iba ito sa mga umiiral na C4I systems. Inuugnay nito ang lahat ng elemento sa larangan ng digmaan sa real-time. Sinusuri ang libu-libong variable ng sabay-sabay at nagmumungkahi ng pinakamahusay na plano ng labanan. Ang susunod na slide ay nagpakita ng isang simulation video. Ito ay isang eksena kung saan hinuhulaan ng DIWA-NET ang kilos ng kaaway at nagmumungkahi ng mga countermeasures. Pinag-aralan ng sistemang ito ang nakaraang data ng labanan at mga taktikal na pattern ng mga kaaway na bansa. Kaya nitong hulaan ang susunod na kilos ng kalaban na may katumpakang 80% na mas mataas ng 12% kaysa sa mga katulad na sistema ng Amerika. Paano naging posible ang ganoong kataas na katumpakan? Dahil sa espesyal na sitwasyon ng Pilipinas. Matagal na silang nahaharap sa mga estratehikong banta at nakakalap ng napakaraming data. Kasabay nito, mabilis nilang inilapat ang teknolohiya ng pribadong sektor sa militar. Ang mga resulta ng AI research ng mga nangungunang tech companies sa Pilipinas ay mabilis na inilipat sa militar. Sunod, nagpakita ang propesor ng video tungkol sa isang drone swarm. Daan-daang maliliit na drone ang gumagalaw na parang iisang organismo at umaatake sa mga target. Ito ang Liam Pokyutan Drone Swarm System ng Pilipinas. Kahit na mura ang bawat drone, kapag nakakonekta sa network, kaya nilang isaturate ang anumang air defense system. Automatikong pinapalitan ng bawat drone ang gawain ng isa pang drone na nasira. Hindi ba't may ganyang teknolohiya rin ang Tsina? Tanong ni Wang Lei. Mayroon silang katulad na teknolohiya, ngunit ang sistema ng Pilipinas ay ganap na automatiko. Kahit maputol ang komunikasyon, kaya pa rin nilang tuparin ang misyon at ang AI ng bawat drone ay natututo at umaangkop sa sitwasyon ng labanan. Ito ang fundamental na pagkakaiba sa mga sistema ng Tsina o Russia. Nagpakita ang propesor ng video ng labanan sa gabi. Ang mga special forces ay gumagalaw na parang mga multo kahit sa kadiliman at kinokontrol ang target. Ito ay isang tunay na combat training video ng Naval Special Operations Group, NAVSOG, ng Pilipinas. Mas mabilis at mas tumpak kaysa sa US Navy SEALs.
Ang kanilang mga kilos ay tila kasama na ng dilim. Sa video, gumagamit ang special forces ng mga advanced na kagamitan, pumapasok sa isang gusali, at tumpak na tinutukoy at kinokontrol ang mga target. Bawat kilos ay perpektong nakasynchronize. Pinahinto ng propesor ang video at tumingin sa mga estudyante. Ngayon, tanungin ko kayo, mukha ba itong isang sistema para sa depensa? Tahimik ang silid. Dahan-dahang umiling si Marco. Malinaw po na ito ay isang sistema para sa offensive capabilities. Tama, sagot ng propesor. Ang Pilipinas ay lumampas na sa purong depensa patungo sa isang proactive deterrent strategy. Kung sila ay aatakehin, may kakayahan silang gumanti ng ilang ulit. Muling umandar ang recording ni Zhang Weiming. Ang kanilang special forces at mga advanced na kagamitan ay higit sa aming inaasahan. Dati, iniisip namin kung kaya ng mga Pilipino na magsagawa ng ganito kakomplikadong operasyon. Iyon ang aming pinakamalaking pagkakamali. Huminga ng malalim si Professor Edward. Ang Pilipinas ay bumuo ng kanilang sariling natatanging asymmetric warfare capabilities sa loob ng maraming dekada upang harapin ang mga banta mula sa mas malalaking kapitbahay. Inilaan nila ang lahat ng kanilang estratehikong pag-iisip upang paralisahin ang isang mas malakas na kaaway. Ang resulta, mayroon silang pinakamataas na antas ng special operations at cyber warfare capabilities sa mundo. Kahit na may pagdududa pa rin, mas nakikinig na ngayon si Wang Lei. Professor, kung may ganitong kakayahan ang Pilipinas, bakit hindi nila ito kailanman ipinagmalaki? Ngumiti si Professor Edward. Narinig ninyo na ba ang konsepto ng strategic ambiguity? Pinapanatili ng Pilipinas ang kanilang estratehikong flexibility sa pamamagitan ng hindi pagpapakita ng kanilang tunay na kakayahan, ang hindi pagpapaalam sa kaaway ng iyong tunay na lakas. Iyon ang kanilang pinakamalaking estratehikong bentahe. Uminom ng tubig si Professor Edward at lumipat sa susunod na slide. Ang pamagat? Non-nuclear, nuclear deterrence. Ngayon, darating tayo sa pinakamahalagang bahagi. Kung paano kayang pigilan ng Pilipinas ang mga bansang may sandatang nuklear nang hindi nagkakaroon ng sarili nilang nuklear. Nagpakita ang propesor ng isang chart ng missile capabilities ng Pilipinas. Ipinakita nito ang pag-unlad ng mga missile na proyektong Kidlat, Talon ng Agila, at Sumpa ng Bathala, kasama ang kanilang abot at katumpakan. Malaki ang ininvest ng Pilipinas sa pagbuo ng mga missile, lalo na ang katumpakan. Ang Talon ng Agila ay may circular error probable na 1 metro lamang. Ibig sabihin, kahit na may conventional warhead, kaya nitong tamaan nang wasto ang isang command center o isang mahalagang pasilidad ng kaaway. Ang susunod na slide ay may larawan ng isang SLBM, Submarine Launched Ballistic Missile. Ito ang SLBM na binuo ng Pilipinas, na kayang ilunsad mula sa Lapu-Lapu class submarine. Tinatayang mayroon itong abot na 1,500 kilometro. Kahit hindi ito armado ng nuclear warhead, sa pamamagitan ng mataas na precision strike capability nito, kaya nitong paralisahin ang isang nuclear facility o command center ng kaaway. Nagtaas ng kamay si Bea. Profesor, kahit na po, hindi pa rin ito maikukumpara sa mapanirang lakas ng isang sandatang nuklear, hindi po ba? Magandang tanong, sagot ng propesor. Siyempre, ang destructive power ng isang atake ay hindi katumbas ng isang sandatang nuklear. Ngunit iba ang estratehiya ng Pilipinas. Bumuo sila ng isang konsepto ng multi-wave precision strikes gamit ang daan-daang conventional missiles upang sirain ang kakayahan ng kaaway na gumamit ng nuklear. Ang susunod na screen ay nagpakita ng data tungkol sa hypersonic missiles. Ipinakita nito ang trajectory ng isang missile na lumilipad ng mas mabilis sa Mach 5. Kahit na nahuli ang Pilipinas sa pagdevelop ng hypersonic missiles kumpara sa Russia o Tsina, mabilis silang humahabol. Ang kasalukuyang dinedevelop na
sumpa ng bathala, ay kayang lumipad sa Mach 7 na hindi kayang harangin ng anumang umiiral na missile defense system. Sumingit si Marco. Pero Professor, sa huli, kung walang sandatang nuklear, limitado pa rin ang deterrence. Paano kung bantaan sila ng isang bansang may nuklear? Hinihintay ko ang tanong na iyan. Nakangiting sagot ng propesor. Ang estratehiya ng Pilipinas ay non-nuclear nuclear deterrence. Kung gagamit ng sandatang nuklear ang kaaway, may kakayahan ng Pilipinas na gamitin ang kanilang advanced conventional weapons upang ganap na wasakin ang command centers at sentro ng kapangyarihan ng kaaway. Ito ay isang ibang anyo ng deterrence, ngunit may katulad na epekto. Lumipat ang propesor sa susunod na slide. Strategic Paralysis Operation Concept. May kakayahan ang Pilipinas na sabay-sabay na paralisahin ang command and control system, power grid, at communication network ng isang kaaway na bansa. Ang kakayahang ito ay resulta ng kombinasyon ng cyber attacks, electronic warfare, at precision strikes upang gawing inutil ang nuclear command system ng kaaway. Sumalungat si Wang Lei. Pero kahit na, kung walang sandatang nuklear, hindi nila kayang pigilan ng isang superpower. Sa huli, kailangan pa rin nilang umasa sa nuclear umbrella ng Amerika. Umiling si Professor Edward. Kabaligtaran. Mas mapanganib ito. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang nuclear-capable, non-nuclear state? May kakayahan ang Pilipinas na gumawa ng sandatang nuklear sa loob ng 6 na buwan. Mayroon silang teknolohiya para sa enrichment, reprocessing, at kahit non-plutonium tech. Muling umandar ang record masi ni Jiang Weiming. Kaya ng Pilipinas na gumawa ng sandatang nuklear anumang oras. Pinili nila ang isang estratehiya na kayang pasukuin ang kalaban nang hindi umaatake. Ito ang aming pinakamalaking pagkakamali. Minaliit namin ang isang bansang walang sandatang nuklear. Isinara ni Professor Edward ang screen at binuksan ang ilaw. Ang mga mukha ng estudyante ay puno ng pagkamangha at paghanga. Lahat kayo, ang pamamaraan ng Pilipinas ay nagpapabago sa teorya ng internasyonal na seguridad. Pinatutunayan nila na kahit walang sukdulang sandata tulad ng nuklear, posible pa ring makamit ang estratehikong balanse laban sa mga superpower. Kung gayon, bakit hindi ipinagmamalaki ng Pilipinas ang kakayahang ito? Tanong ni Bea. Isipin ninyo muli ang konsepto ng strategic ambiguity. Kung ilalabas mo lahat ng iyong baraha, mababawasan ang iyong bargaining power. Pinapanatili ng Pilipinas ang mas malaking estratehikong flexibility sa pamamagitan ng pagtatago ng kanilang tunay na kakayahan. Tumango si Marco. Parang hindi pagpapakita ng iyong kamay sa laro ng poker. Tama. Ngayon, pakinggan natin ang pinakamahalagang pagtatasa ni Jiang Weiming. Nag-play ang recording. Nilikha ng Pilipinas ang isang bagong modelo ng non-nuclear deterrence, ang una sa mundo. Pinatunayan nila na kahit walang sandatang nuklear, kaya nilang pigilan ang isang bansang may nuklear. Ito ay isang bagong paradigma na maaaring ganap na baguhin ang pandaigdigang kaayusan ng seguridad sa hinaharap. Muling binuksan ni Professor Edward ang kanyang laptop at sinimulan ang isang video conference. Sa screen, lumitaw ang isang babaeng may brown na buhok at matatalas na mata. Lahat kayo, ito si Sarah Wilson, isang kilalang British journalist na dalubhasa sa mga internasyonal na hidwaan. Sa nakalipas na 4 na taon, nag-cover siya ng kultura ng militar sa Pilipinas. Sarah, maaari mo bang ibahagi ang iyong karanasan sa mga estudyante? Tumango si Sarah at nagsimula na may bahagyang British accent. Magandang araw, mga mag-aaral ng Harvard. Nang una akong pumunta sa Pilipinas, akala ko ay magko-cover lang ako sa isa na namang kaalyadong bansa ng Amerika. Ngunit ang nakita ko ay isang lubos na naiibang mundo. Uminom siya ng tubig. Ang pinakakagulat-gulat ay ang kamalayan sa pambansang depensa na nakatanim sa lipunang Pilipino. Nakilala ko ang maraming estudyante sa unibersidad na sumailalim sa ROTC,
Ang kanilang kamalayan sa seguridad at kakayahang tumugon sa krisis ay kahanga-hanga, lubos na iba sa mga estudyante sa Amerika o Europa. Nagbago ang screen ni Sarah, nagpapakita ng mga larawan ng mga kabataang Pilipino na nagsasanay sa mga civilian training grounds, mga eksena ng air raid drills. Ang mga kabataang Pilipino, habang nag-aaral sa kolehiyo, ay sumasali sa taunang civilian defense training. Ang paghahanda para sa digmaan ay naging normal na, ngunit ang mahalaga ay ang kanilang saloobin. Ang pagiging seryoso at sistematikong pagtugon ng mga estudyanteng nakita ko ay nakamamangha. Ang susunod na larawan ay nagpakita ng mga ordinaryong mamamayan na sumasali sa bayanihan defense drills, isang malawakang paghahanda para sa digmaan. Ang mga taga-Maynila ay hindi takot sa digmaan. Handa sila na parang normal na bagay lang ito. Regular ang bayanihan defense drills. Bawat istasyon ng tren ay mayroong kanlungan. Bilang isang Briton, alam ko ang banta ng terorismo. Ang paghahanda ng mga Pilipino ay nasa ibang antas. Huminto si Sarah. Ang pinakakagulat-gulat ay ang dalawang mukha ng lipunang Pilipino. Sa labas, ito ay isang bansa ng modernong teknolohiya at demokrasya, ngunit sa ilalim nito, mayroong isang bakal na kamalayan sa depensa. Sa Maynila, ang estratehikong banta ay malapit lang, ngunit ang mga tao ay namumuhay ng mapayapa. Ano ang ibig sabihin ng ganitong pag-angkop? Naiisip ninyo ba? Nagtanong si Wang Lei. Kung gayon, ano ang ibig sabihin na ang mga kalapit na bansa ay natututo mula sa Maynila? Magandang tanong, sagot ni Sarah. Habang tumitindi ang krisis sa rehiyon, sinimula ng mga kalapit na bansa na gayahin ang modelo ng Pilipinas. Pagsasanay sa depensang sibil, edukasyon sa pagtugon sa krisis sa mga paaralan, pambansang sistema ng emergency response. Ngunit hindi pa ito kasing perpekto ng sa Pilipinas. Mas marami pa ang mga mamamayang handa sa krisis kaysa sa mga convenience store. Makatuwiran ba iyon? Sa Pilipinas, ganoon iyon. Nagtaas ng kamay si Marco. Espesyal po ba ang katatagan ng pag-iisip ng mga Pilipino? Tumango si Sarah. Natutunan nilang umunlad kahit sa gitna ng patuloy na krisis. Ang mga estudyante sa Pilipinas ay naghahanda para sa trabaho habang naghahanda rin sa krisis. Umiibig sila habang natututo ng survival skills. Hindi lang ito national defense training. Ito ay isang cultural phenomenon. Nagpakita si Sarah ng isa pang larawan. Mga underground facility at tunnel system sa Pilipinas. Ito ay mga larawang pinayagan na kungkunan. Sa buong Pilipinas, mayroong mga ganitong pasilidad na idinisenyo upang ang gobyerno at militar ay makapagpatuloy sa operasyon sa panahon ng digmaan. Handa sila sa pinakamasamang sitwasyon, ngunit pinapanatili ang isang mapayapang pang-araw-araw na buhay. Ito ang tunay na mukha ng Pilipinas na nakita ko, tinanong ni Professor Edward si Sarah. Ano ang pinakagumulat sa iyo sa Pilipinas? Nag-isip si Sarah. Ang kanilang determinasyon. Mayroon silang determinasyon na hinding-hindi na muling sasailalim sa dayuhang pananakop. Sinabi sa akin ng isang matanda, maraming beses na naming hinarap ang banta sa aming soberanya, hindi na iyon mauulit. Ang simpleng pangungusap na iyon ay naglalaman ng kanilang buong pambansang estratehiya. Ipinakita niya ang huling larawan. Mga kabataang Pilipino na nakangiti sa isang milk tea shop. Bawat isa sa mga estudyanteng ito ay sumailalim sa defense training at may kakayahang tumugon sa krisis. Ngunit namumuhay sila ng normal. Ito ang tunay na lakas ng Pilipinas, ang kakayahang sumulong sa hinaharap kahit sa ilalim ng anino ng banta. Nagpasalamat si Professor Edward kay Sarah at tinapos ang video call. Lahat kayo? Dahan-dahang nagsalita ang propesor. Ang ipinaliwanag ni Sarah ay ang tunay na lakas sa likod ng militar ng Pilipinas. Hindi teknolohiya o kagamitan, kundi kultura at diwa.
Isang lipunan kung saan ang paghahanda sa krisis ay bahagi na ng pang-araw-araw na buhay. Iyon ang pinakakakatakot na estratehikong yaman ng Pilipinas sa mukha ni Wang Lei. Kitang-kita na ang malalim na pag-iisip, hindi na pagdududa. Tumango si Bea ng may pagmamalaki. Itinigil ni Marco ang pagsusulat at napaisip. Matapos ang video call, naramdaman ni Professor Edward ang katahimikan. Naglakad siya pabalik sa kanyang laptop. Hanggang ngayon, tiningnan natin ang lakas militar at paghahanda ng lipunan ng Pang-Pilipinas. Ngunit ngayon, darating tayo sa pinakamahalagang bahagi. Bakit hindi kailanman nasuri ng tama ang mga impormasyong ito? Binuksan ng propesor ang isang file. Internal Evaluation Document of the Chinese Ministry of State Security. May tatak na classified at may mga bahaging nakasulat sa itim. Isa pa itong dokumentong inilabas ni Jiang Weiming, isang internal report kung saan sinuri ng Chinese intelligence ang kanilang maling pagtatasa sa Pilipinas. Sa unang pahina, may nakasulat na nakabold. Kailangang muling suriin ang Pilipinas bilang isang estratehikong banta, hindi isang protectorate. Lahat kayo, ang puso ng dokumentong ito ay simple. Maraming makapangyarihang bansa, kabilang ang Tsina, ay tiningnan ng Pilipinas bilang isang mababang antas na kaalyado lamang ng Amerika. Binalewala nila ang katotohanan na ang Pilipinas ay isang malayang estratehikong aktor. Nagtaas ng kamay si Bea. Profesor, nagsimula ito pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig at ng Cold War, kung saan ang Pilipinas ay tiningnan bilang isang kaalyado lamang na umaasa sa Amerika. Ang imaheng ito ay malalim na nakaugat sa internasyonal na komunidad. Kahit na mabilis na umunlad ang Pilipinas, hindi madaling nagbago ang imaheng iyon. Lumipat ang propesor sa susunod na slide. The Iceberg Theory. Isang analyst na sino ang gumawa nito. Ang kanilang konklusyon ay nakakagulat. Ang nakikita natin ay ang dulo lamang ng iceberg. Ipinakita sa diagram ang isang malaking iceberg na may maliit na bahagi lamang sa itaas ng tubig. Ang bahagi sa itaas ay may nakasulat na inilabas na kakayahan ng Pilipinas. Ang mas malaking bahagi sa ilalim ay tunay na kakayahan ayon sa pagtataya ng Chinese intelligence. Ang tunay na kakayahang militar ng Pilipinas ay halos 2.5 beses na mas malaki kaysa sa inilabas, lalo na sa larangan ng cyber warfare, electronic warfare, at military technology na nakabatay sa semiconductor. Profesor, kailan po sinimulan ng Pilipinas ang estratehiyang ito? Tanong ni Marco. Nagsimula ito pagkatapos ng isang malaking krisis sa rehiyon noong kalagitnaan ng dekada 90. Natutunan nila ang isang mahalagang aral. Hindi sila maaaring umasa lamang sa tulong mula sa labas. Pagkatapos noon, tahimik nilang sinimulang buuin ang kanilang sariling sistema ng depensa. Pinatugtog ng propesor ang huling audio file ni Jiang Weiming. Ang aming pinakamalaking pagkakamali ay ang pagtingin sa Pilipinas bilang isang kaalyado lamang ng Amerika. Sila ay mas malaya at mas malakas kaysa sa inaakala natin. Ngayon, ang Pilipinas ay naging isang bansang kayang ipagtanggol ang sarili kahit na umalis ang Amerika sa Asya. Maaaring ito ang kanilang plano sa simula pa lang. Pinatay ni Professor Edward ang audio. Lahat kayo, hanggang ngayon, tinitingnan natin ang Pilipinas bilang isang kaalyado lamang. Ito ay isang maling pagkalkula sa estratehiya. Ang Pilipinas ay hindi na isang bansang kailangang protektahan. Sila ay naging isang malayang estratehikong sandigan. Naglakad ang propesor sa pisara. Sa tabi ng strategic miscalculation, idinagdag niya, the strategic beast. Mula sa isang maling pagkakaintindi, tungo sa isang estratehikong halimaw. Ngayon, ang Pilipinas ay nasa isang bagong kategorya. Isang bansang kayang makipagsabayan sa mga superpower ng walang sandatang nuklear.
Isang bansang mas malakas kaysa sa ipinapakita nito. Hindi na nang-aalipusta si Wang Lei. Seryoso ang kanyang mukha. Tila may malalim na iniisip. Ito ang nagbabago sa paradigma ng internasyonal na seguridad, patuloy ng propesor. Sa hinaharap, maaaring kailanganin nating muling suriin ang lahat ng mga middle power na bansa. Huwag husgahan batay sa panlabas na anyo lamang, kundi unawain ang estratehikong intensyon at tunay na kakayahan sa likod nito. Tumango si Bea. Ngayon, naiintindihan ko na kung gaano kamali ang kasabihang kung wala ang Amerika, tapos na ang Pilipinas. Ngumiti si Professor Edward. Tama. Sa katunayan, ang Pilipinas ay naging isa sa iilang kaalyado na kayang ipagtanggol ang sarili kahit umalis ang Amerika. Mayroon silang estratehiya at kakayahang mabuhay nang hindi umaasa sa tulong mula sa labas. Nagpakita ang propesor ng isang ulat. Ito ay isang ulat na isinulat noong nakaraang buwan. Dito, ang Pilipinas ay hindi na inuri bilang isang regional actor, kundi isang strategic balancer. Ito ay pagkilala na kaya na ng Pilipinas na magkaroon ng malayang impluensya sa istruktura ng seguridad ng rehiyon. Huminga ng malalim si Professor Edward. Lahat kayo, nasasaksihan natin ang isang sandali kung saan nagbabago ang paradigma ng internasyonal na seguridad. Ang lakas ng Pilipinas ay magiging isang modelo para sa maraming middle power na bansa sa hinaharap. Ang simula ng isang bagong paradigma kung saan maaaring labanan ang mga superpower ng walang sandatang nuklear. Isinara ni Professor Edward ang kanyang laptop at muling tumingin sa mga estudyante. Ngayon, sa huling conclusion, tiningnan natin ang kanilang militar, estratehiya, paghahanda ng lipunan, at ang maling pagkakaintindi ng mundo. Ngunit mayroon pang pinakamahalagang tanong. Bakit kailangang itago ng Pilipinas ang lahat ng ito? Bumalik ang tensyon sa silid. Lahat ay nakatutok sa propesor. Karaniwan, ipinagmamalaki ng mga bansa ang kanilang lakas militar. Nagdaraos ng mga parada, nagpapakita ng mga missile launch, ipinagmamalaki ang mga advanced na armas. North Korea, Russia, Sina lahat sila, ganyan. Ngunit iba ang piniling landas ng Pilipinas. Nag-isip sandali si Professor Edward. Tahimik sila dahil hindi kailangan. Ang katahimikan ng Pilipinas ay hindi dahil sa hindi sila handa. Ito ay dahil walang pangangailangang ipakita ito. Professor, ibig sabihin, ang estratehiya ng Pilipinas ay sadyang panlilinlang? Tanong ni Marco. Mas tamang tawaging strategic ambiguity kaysa panlilinlang. Sagot ng propesor. Kapag hindi alam ng kalaban ang iyong kakayahan, mayroon kang estratehikong bentahe. Hindi nila mahuhulaan ang iyong tugon. Tulad ng pagpapakita ng kahinaan, ngunit ito ay pagpapakita ng lakas? Tama, tango ng propesor. Ang tunay na malakas ay hindi kailangang ipagmalaki ang kanilang kapangyarihan. Ang mga Pilipino ay may pilosopiya na ang tunay na matapang, hindi maingay. Pinili nila ang isang estratehiya na pinatutunayan sa gawa, hindi sa salita. Naglakad ang propesor. Lahat kayo, ano ang pinakapanganib na bansa sa internasyonal na relasyon? Ang may sandatang nuklear? Ang may malaking hukbo? Hindi. Ang pinakapanganib ay ang bansang mali ang ating pagtatasa. Itinago ng Pilipinas ang kanilang tunay na kakayahan sa loob ng maraming dekada. Sa wakas, nagsalita si Wang Lei. Professor, ibig sabihin, mali rin ang pagkakaintindi ng Tsina sa Pilipinas? Tumingin si Professor Edward kay Wang Lei at dahan-dahang tumango. Oo, kasama ang Tsina. Sa katunayan, ang Tsina ay isa sa mga bansang pinakamalubha ang maling pagkakaintindi. Ang kanilang historikal na pananaw at paniniwala sa kahigitan ng kanilang sistema ay humadlang sa isang objektibong pagtatasa. Ngunit kamakailan, nagbabago na ang kamalayang ito. Sa Tsina, natatandaan ninyo ba ang thesis mula sa Peking University na binasa natin? Ang pamagat, The Hidden Dragon
The Strategic Miscalculation of a Neighbor and the Rise of the Philippines. Tahimik na tumango si Wang Lei. Seryoso ang kanyang mukha. Nawala na ang kanyang kayabangan. Humarap muli ang propesor sa lahat. Lahat kayo. Ito ang esensya ng pag-aaral ng internasyonal na seguridad. Kailangan nating laging tingnan ang nasa ilalim. Ang mga opisyal na anunsyo, mga parada, mga eksibisyon ng armas, hindi nito madalas na sinasalamin ang tunay na kakayahan. Ang tunay na malakas ay naghahanda sa katahimikan. Nagpakita ang propesor ng huling slide. Isang pagsusuri sa estratehiya ng Pilipinas. Ang mga Pilipino ay may konseptong pagpapakumbaba. Ito ay tumutukoy sa isang taong may pambihirang kakayahan, ngunit hindi ito ipinapakita. Ginamit ng Pilipinas ang pilosopiyang ito bilang pambansang estratehiya, tahimik nilang pinatalas ang kanilang sarili at pinalakas ang kanilang kapangyarihan ng malalim at tiyak. Bumagsak ang katahimikan sa silid. Yumuko si Wang Lei. Tapos na ang lecture para sa araw na ito. Sa susunod na linggo, babalik tayo sa nakaplanong lecture. Ngunit huwag ninyong kalimutan ang aral ngayon. Ang pinakapanganib na pagkakamali sa internasyonal na seguridad ay ang maliitin ang isang bansa. Lalo na ang isang tahimik na naghahanda. Itinuro ni Professor Edward ang mga salita sa pisara. Strategic miscalculation at the strategic beast. Mali ang pagkakilala ng mundo sa Pilipinas. Ang halaga ng pagkakamaling iyon ay makakaapekto sa kaayusan ng mundo sa darating na mga dekada. Ang estratehikong halimaw ay nagising na. Walang sino man ang makakatingin sa Pilipinas sa parehong paraan muli. Habang paalis na ang propesor, nagtanong si Bea, "Propesor, ano po ang susunod na hakbang ng Pilipinas?" Tumayo si Professor Edward sa pinto at nag-isip. Iyan ang pinakainteresanteng tanong. Sinimulan na nilang ipakita ang kanilang kakayahan. Ngayon, gaganap sila ng mas malaking papel sa internasyonal na entablado, ngunit ang kanilang estratehiya ay mananatili sa katahimikan. Ang tiyak ay ito. Nagsisimula nang tumutok ang mundo sa Pilipinas at alam na alam iyon ng Pilipinas. Ngumiti ang propesor sa huling pagkakataon at umalis. Naiwan ang mga estudyante sa kanilang mga upuan, puno ng pagkamangha at pagkaunawa na tila mga saksi sa pagbabago ng paradigma. Bago umalis, nilapitan ni Wang Lei si Bea at Marco. "Nagkamali ako," mahina niyang sabi. "Mas malakas ang Pilipinas kaysa sa inaakala natin." Ngumiti si Bea. May kasabihan, ang katahimikan ay ginto. Ginamit lang iyon ng Pilipinas bilang estratehiya. Sabay silang lumabas ng silid. Sumunod si Marco. Tahimik ang unibersidad habang nagsisimulang umulan. Ngunit ang kanilang mga isipan ay puno ng nakakagulat na katotohanang natutunan nila. Kumusta ang video ngayon? Akala natin, isa lang itong maliit na bansa na nagsisikap mabuhay sa gitna ng mga superpower. Ngayon, dapat nating malaman na mali ang pagkakilala ng mundo sa Pilipinas at binabayaran na nila ang halaga. Hindi gusto ng Pilipinas ang digmaan, ngunit laging handa para dito. Walang sandatang nukleyar. Ngunit may mas tumpak na teknolohiya at mas matibay na pagkakaisa. Ang Pilipinas ay tahimik, ngunit tahimik na naging isang estratehikong halimaw. Ang katahimikan ay hindi kahinaan, kundi paghahanda. Ang pagpapakumbaba ay hindi takot, kundi tiwala. Isang bansa kung saan ang mga estudyante sa unibersidad ay handa sa krisis. Isang bansa na may pinakamataas na kahusayan sa budget ng depensa sa mundo. Isang estratehikong bansa na tinatawag na nuclear-capable, non-nuclear state. Iyan ang Pilipinas. Kung ngayon, habang pinapanood mo ito, ay may nararamdaman kang init sa isang sulok ng iyong puso. Iyon ay dahil tunay nating mahal ang magandang bansang ito. Sa sandaling ito, tahimik na napagtatanto ng mundo ang isang bagay, hindi na maliit ang Pilipinas. At walang sino man ang maaaring basta-basta na lamang itong apihin.
Ang inyong pag-subscribe at pag-like ay isang malaking tulong upang maiparating ang kuwentong ito sa mas maraming tao. Mangyaring isulat sa comment section ang tunay na lakas ng Pilipinas na inyong nararamdaman. Hindi pa namin na ipapakita ang lahat. Ang susunod na video ay may kasamang isa pang nakatagong katotohanan mula sa isang bansang sumusunod sa agos tungo sa isang bansang nagbabago ng agos. Kung wala ang Pilipinas, titigil ang mundo. Dito nagtatapos ang kwento natin ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Ang inyong suporta, ang aming pinakamalaking inspirasyon. Salamat.